Sa update naman po sa mga sinasabi ng chairman ng House Committee on Justice, ipinag pilitan po ni Luis Tro na wala daw pong hindi raw po nila malalaman kung hindi sila mag-hearing, hindi raw po nila malalaman kung may probable cause. Alam niyo sangkatutak po yung hinahanap ninyo. Pinipilit niyo kasi na may kaso eh. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng may kaso? Hindi niyo na po kinakailangang hanapin dahil direkta, ayan no. Ghost Project, yan ang kaso. Nagbigay ng pera ang tao. Ito po hinahanap niyo pa eh. Ha? May unexplained wealth. Hahanapin niyo pa ngayon kung bakit unexplained yung wealth. Kaya talagang mahihirapan kayo, panay kayo katwiran. Alam niyo po, madadaldal kayong mga congressman. Lahat ng ginagawa ni BP Sara kahit hindi kasiraan, pinansisira nyo. Halimbawa, yung lintik na 11 days na paggastos ng 125, ilang taon yung sinasabi yan? Ilang taon? Ang tanong, nakasama ba sa kaso nyo yun yung 11 days na ginastos? Hindi. Kasi wala namang paglabag dun sa 11 days. Kahit na isang araw nga, pwede yan eh. Billion nga, pwede kang gumastos ng isang araw eh. Gumagawa kayo ng mga issues, dyan lang kayo nagsimula. Ginastos, 11 days lang. Oh. Tapos, naghanap na kayo na naghanap. Unang taon pa lang ni BP Sara bilang Vice President, hinahanapan nyo na ng butas. Hanggang ngayon, ang nakita nyo pa lang, Mary Grace Piatos. Nakakita kayo ng Madriaga kasi kinausap ni De Lima, kinausap ng kung sino-sino. Antindi, no? Yun na ang kaisa-isa nyong testigo. Yung iba testigo yan dahil OWA, di ba? As usual. Yung iba testigo dahil NBI chairman, NBI chief. Yan yung punto namin eh. Etong mga congressman na to, hanggang ngayon wala silang masabi na tunay na kasalanan ni BP Sara. Lahat ng tao alam po. Yan talaga pinupuruhan nila. Ang pinupuruhan nila, alam nila na wala naman talagang problema yung Mary Grace Piatos. Hindi nyo po makukonvict dyan si BP Sara sa Mary Grace Piatos. Dahil maski kayo, alam nyo po yan alias. At lahat po ng tao sa gobyerno, alam po na may mga confidential agent. Alam na po ng mamamayang Pilipino na si Mary Grace Piatos ay isang confidential agent. Alangan namang ipangalan. Alangan namang pangalanan, di ba? Ngayon, unexplained wealth, wala lang. Bakit? Ano yung wealth na unexplained? Ay hahanapin pa namin sa salin. Ikukumpara pa namin kung yung binayaran niya bang buwis. Alam niyo po ba, pag nagkataon kung ano po yan? Kunwari, may binayaran siyang buwis. O di, pagbabayarin lang po siya. Ano ba yung gusto niyong malaman? ITR, income tax return. Meron siyang hindi nabayaran na buwis? Wala naman po sa kaso niyo yun. ITR, kasi nagbabayad siya ng buwis ng ganito, eto lang yung dineklara niya sa salin. Ang tanong po, meron po bang kaso pag hindi mo na ideklara sa salin? Pwede mo na ngang i-correct ngayon yung salin eh. Kung meron kang hindi na ideklara. 32 million ang bumoto dyan. Halimbawa, hindi niya nailagay. Nakabili pala siya. Yung halimbawa kay kay alam nyo na ang bababaw po nung kay Corona eh. Asan dito yung parking po ng kondo. Hindi na ilagay. Puta, yun lang. Ang tanong, yan ba ill-gotten wealth yung parking na yun ng kondo kay Corona, ill-gotten wealth? Kasi po,
Dapat ninakaw ni VP Sara, patutunayan niyo na ninakaw niya. Hindi lang po yung hindi diniklara. Bakit hindi diniklara? Dahil ba ninakaw? Utang. Yan lang yung bintang nyo kay Corona eh. Yung presyo ng bahay at lupa niya, hindi nakalagay doon. Yun lang po. Yung mga binibintang ninyo. Hindi nakalagay yung parking lot ng ni Corona. May parking lot sa kondo, hindi nakalagay yung parking lot. Halimbawa, ganun lang po kabababaw. Kaya yung pasya ng korte, walang ninakaw si Corona. Pero patay na yung tao. Namatay na po sa buwisit sa ginawa nyo. Dapat may balik eh. 'Di ba? Dapat yung mga congressman na mag-aakusa na walang patayan katulad nito. Ang dadaldal po ng mga yan sa Mary Grace Piatos, naglalabas pa ng mga props. Meron po bang sinabi si Tabingi? Total, mahilig siya mag-props eh. Tanong ko po sa inyo, meron bang sinabi si Tabingi na ninakaw ni VP Sara? Meron bang unexplained wealth? Meron po bang, ano po ba yung unexplained wealth? May yaman siya na hindi ma-explain. Ano po yung sinasabi ni Tabingi? Si Tabingi na lang. Kasi mahilig siyang mag-Mary Grace Piatos eh. May props pa siya eh. Ano yung props niya na pinapakita na yun yung yaman ni VP Sara na unexplained? Wala. Wala silang maipakitang props, kaya nga sila maghahanap. Bawal po yan. Luistro. Bawal yan. Ano ba yung sinasabi mo, Luistro? Ha? Ano yung sinasabi mo? Na hindi kayo para daw hindi sila pumapil na trial. Eh, ikaw nga nagsabi na mini trial yan eh. Nung na-realize nyong lahat na bawal trial, sinasabi nyo na ngayon hindi yan trial. Kayo po ang nagsabi na yan ay mini trial, hindi po yan si VP Sara. Ang sinasabi ng kampo ni VP Sara, ang ginagawa ninyo ay isang fishing expedition. Wala kayong ebidensya. Kung may ebidensya kayo, nilabas na yan ni Tabingi. May props na si Tabingi. Halimbawa po, meron kayong sinasabi, eto halimbawa ng mga unexplained wealth may pinagbibintangan nyo na may-ari siya ng mga condominium. Kasi billion po eh. Ay condominium mansion. Ang mansion po sa Forbes Park, pinakamura billion. Wala pong milyon lang, daang milyon, wala na po yan. Billion po ang pinakamura na bahay at lupa dyan sa Forbes Park. So, kung billion yan, tama nga naman. Kasi 88 million lang yung salin, may unexplained wealth. Diba? O asan yung bintang nyo na unexplained wealth? Asan yung binibintang nyo na pag-aari ni VP Sara? Dapat may props na si Tabingi niyan. Pero nang ilalabas yan. O eto po, merienda. Ilalabas niya sa kahon ng Mary Grace. Mary Grace, ilalabas niya. Ay, Forbes Park Mansion. Asan yun? Wala. Kasi wala kayong bintang. Ang tagal-tagal na. Taon na kayo naghanap, wala pa rin kayong makita. Kung sisiraan nyo po si VP Sara, kung ang purpose nyo po ng pag-conduct ng hearing, sisiraan si VP Sara, kahit na po anong sabihin ni Madriaga, wala na pong talab yan. Naintindihan nyo? Wala na pong talab. Ang dami na po nanira kay Tatay Digong eh. May talab ba? Wala. Popular pa rin hanggang ngayon si Tatay Digong. Si VP Sara, sisiraan nyo? Kay Madriaga? Nakakabwisit lang kasi ang epal-epal nyong lahat, parang tama yung ginagawa nyo. Kung tama yung ginagawa nyo, bakit nyo binabatikos na lumapit si VP Sara sa Supreme Court? Pinipigilan ba kayo na dalhin yan sa Senado?
Hindi. Kaya kayo pinipigilan kasi wala kayong ebidensya, maghanap kayo ng ebidensya, fishing expedition. Ang dami na po nagsasabi, mismo yung membro nyo, Rufus Rodriguez, sinasabi na wala. Ngayon, kinakatwiranan. Pag hindi kami nag-hearing, hindi namin malalaman kung may probable cause. Imagine, kung wala kayong makikitang probable cause mula po sa ebidensyang binigay ng complainant, wala po kayong karapatan na magsabi na may probable cause kung wala kayong nakikita. Tandaan po ninyo, hindi po hinala ang mga kaso. Dapat po yan may ebidensya. Sino po ang magbibigay ng ebidensya? Kayo ba ang maghanap ng ebidensya? Dapat? Hindi. Dapat magpapasya kayo sufficient in substance, in forms, in kung ano pa man. Pag sinabi pong sufficient, sapat na ang ebidensya nyo. Sa lahat po ng sapat, kayo ang kulang-kulang. So pinapatunayan nyo lang sa pagkukondak ng hearing na wala talaga kayong ebidensya. Ngayon kung ano-ano sinasabi nyo, hindi naman kami magpapa-cross-examine, wala kaming pakialam. Si Madriaga iharap namin, wala kaming pakialam. Mag-hearing kayo, wala namang pumipigil sa hearing nyo eh. Ang pinipigilan po ng kampo ni BP Sara, yung fishing expedition. Yung nagpapasabpi na kayo ng mga dokumento. Ano sabi ni Escuña? Bawal dagdagan yung ebidensya ng mga complainant. Bawal dagdagan. Kung ano yung ebidensya nila, yun na yun. Paano yan? Madidismiss yung kaso dahil kulang ang ebidensya? Talagang ganun. Lahat po ng kaso dapat dinidismiss kung kulang ang ebidensya. Lalo na kung yung kinakasuhan ninyo, lalo na po kung impeachment. Dapat po mahigpit sa impeachment. Bakit? Kasi po ang ini-impeach ninyo ay pinagtiwalaan ng 32 million. Ilan lang kayong bumoto para gusto nyong impeach si BP Sara? 54? Ikumpara nyo nga yung 54 na tao sa 32 million. Ngayon, para matupad yung kagustuhan ng 54 na tao, maghanap yung 54 ng ebidensya. Dahil walang ebidensya yung nagre-reklamo. Simple lang po yan. Kahit nga, mabigat na yung kaso eh. Kung walang sapat na ebidensya, lalaya yung pinagbibintangan. Yan po ang due process. Kung wala kayong ebidensya laban kay BP Sara, laging sinasabi ni Luis Tru, binibigyan naman namin ng pagkakataon si BP Sara na sagutin. Sumagot na po. Ang sagot nila, wala kami sasagutin dahil wala namang ebidensyang pinapakita yung kabila. Puro hearsay, puro haka-haka. Halimbawa, yung sinasabi nyo, mayroong aligasyon na unexplained wealth. Asan yung ebidensya nila na may unexplained wealth? Wala pang ang ebidensya, kaya nga kami maghanap. Bakit kayo maghanap? Complainant ba kayo? Ang gawain ng Justice Committee, kaya pinadaan sa inyo, titignan nyo yung complaint, kung ito ba ay may basehan. Ibig sabihin, yung complaint ba na to, pwede nyong idiretso. Tignan nyo last year, pinagpasyahan ninyo na pwedeng idiretso sa Senado. Dumaan ba yan sa House Committee? Hindi. Bakit? Kung dumaan yan, makikita nyo na walang ebidensya. Wala kayong ultimate facts. Panay mga konklusyon. Tumaas ng 1,000% ang yaman ni BP Sara. Therefore,
magnanakaw siya. Puta, paano nyo i-conclude yun? Kay Martin nga, 3,000%, hindi pa rin magnanakaw. Ano ang batayan ninyo? Pag tumaas yung pera mo, magnanakaw ka na? Puta, lahat ng bilyonaryo sa Amerika. Ilan na ba tinaas ng yaman nito sino yung pinakamayaman? Si Elon Musk. Saan ba nagsimula si Elon Musk ng pera? Ibig sabihin magnanakaw yan? Ill-gotten wealth. Wala naman kayong sinasabi kung ano yung ill-gotten wealth. Ngayon lang ako nakakita na nagbibintang kayo, wala naman kayong sinasabi kung ano yung ill-gotten dyan. Asan dyan yung hindi maipaliwanag? Ano yung hindi maipaliwanag? Ang hilig nyong mang-asar eh. Eto po, merienda namin, Mary Grace. Ito po ang laman, piatos. Mary Grace, piatos. Mary Grace, piatos. Mary Grace, piatos. Tabingi, ulo mo. Katatabingi mo, bobo ka. Asan yung sa unexplained wealth? Ito po ang aming merienda, Mary Grace. Unexplained wealth, wow! Luxury cars ni BP Sara. Wow! Mansion ni BP Sara. Wow! Helicopter ni BP Sara. Meron ba kayong binibintang? Paulit-ulit ako rito dahil nabubwisit na ako sa mga lintik kayo. Ang magnanakaw dito sa gobyerno ni BBM, mayroong mansyon sa Forbes Park. Hindi lang isa, sangkatutak. Kaya nga sabi ni Tiangco, ayon daw sa usapan ni BBM tsaka ni Martin Romualdez sa Saldico. Martin, ilan ba pa bang mansyon ang kailangan nyo sa Forbes Park? Utang na Vice President? Vice President ng Pilipinas? Yung mga congressman na dideliveran ng maleta? Bawat maleta, 50 million mahigit. Ilang maleta yung ang na-deliver sa mga congressman? Tapos Vice President na magnanakaw. Putya, kada pirma, Mary Grace Piatos. Oy, pumirma na kayo ng Mary Grace Piatos. 100 ako dyan. May 100 pesos ako dyan. Ikaw. Mag-ano ka, yung mga safe house. Overprice mo. Mag-overprice ka ng safe house. Kada overprice mo, may 1,000 ko dyan. Puta, magtsatsaga yung Vice President ng papiso-piso. Pero yun nyo po, papapaniwalain nyo kami. Alam po ni BP Sara, siya po ang unang naglantad. Wala pa po tayong alam lahat. Sabi na ni BP Sara, si Martin Romualdez at si Saldico ang may kontrol ng budget ng Pilipinas. Ibig sabihin, alam nyo na ibig sabihin. Ngayon, kung alam niya na siya at siya ay magnanakaw, logic na lang tayo. Tama na yung mga kababatas. Talo na kayo sa batas, talo pa kayo sa logic. Sa batas, bawal yung dagdagan yung ebidensya na nagrereklamo. Putya, hindi nyo lang dinadagdagan eh. Kayo pa naghagilap ng ebidensya na nagrereklamo. So sa batas, bawal na yung ginagawa nyo. Eto pa ngayon. Wag na po tayong sa batas naman. Sa logic lang. Sino nagbulgar na may kontrol ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka si Saldico? Sinong kauna-unahang nagbulgar niyan? Nung hindi pa po pumuputok yang control sa budget, pinulgar na po yan ni BP Sara. Ano sabi niya? Si Martin at si Saldico ang may kontrol ng budget ng Pilipinas. Ngayon, palagay nyo ng tama kayo, magnanakaw si BP Sara. Kung magnanakaw ka, bakit mo aawayin, ang una mong aawayin, yung may kontrol ng budget? Puta, magnanakaw ako dito. Pag eto, kaya ang konklusyon ko, dahil magnanakaw ako,
Palagay niyo ng tama kayo, o ganito magiging sitwasyon. Dito na tayo sa logic. Ano ang lohika na alam mo nang sila may kontrol ng budget at ikaw ay magnanakaw, bakit mo sila aawayin? Tapos, ang nanakawin mo, magnanakaw tayo, operasyong nakaw. O ihandaan nyo mga ballpen nyo. Kada pirma nyo ng Mary Grace Piato, 50 pesos ako dyan. Utang na 50 pesos, samantalang yung bawat maleta, 50,000 mahigit. Pwede ka nga magpa-deliver ng 10 maleta eh. Walang kahirap-hirap eh. Kung hindi mo awayin yung may control ng budget. Putya, una niyang inaway yung may control ng budget eh. Sino ba unang mga nakaaway ni BP Sara? Si Martin at saka si Saldico. Magnanakaw bang ganyan? Para ka makapagnakaw sa gobyerno, kinakailangan may sabwatan kayo na may control ng budget. Papaniwalain nyo kami na magnanakaw si BP Sara pero inaaway niya yung may control ng budget? Sino sa mga pinagbintangang magnanakaw? Sino sa mga pinagbibintangang dinideliveran ng maleta ang umaaway kay Martin at kay Saldico? Wala. Pinagbibintangan pa lang yan ha. Hindi pa napapatunayan. Bakit nga hindi napapatunayan na sila'y nadideliveran? Walang nag-iimbestiga eh. Diba? Maraming salamat po sa nagugustuhan yung mga vlogs ko. Pwede po ba? Pwede nyo pong i-share yung link. May mga Facebook po kayo, i-share nyo lang po. Copy nyo lang yung link para naman marami ring makapanood sa atin. Yung pala nakakalimutan ko sabihin eh. Kaya pala yung mga vlogger nagsabi, like and share. I-share nyo lang po rin to sa mga FB nyo. Malay nyo may makapindot na isa. Kaya imposible po yung magnanakaw si BP Sara eh. Paano nagnakaw? Eto pa po ang mga sinasabing ninakaw niya, yung confidential fund. Mas malaki po yung magnanakaw sa hindi confidential eh. Ibig nyo ba sabihin, namimili lang yung magnanakaw? Parang ganito po yan eh. Akyat bahay. Puta nakakalat yung mga cellphone. Ay hindi ko kukunin yan. Bakit? Magnanakaw tayo boss Ba't hindi natin kunin yung mga cellphone? Tulog naman sila. Magnanakaw tayo pero pili lang ang nanakawin natin. TV at rep lang. Maniniwala sa inyo, akyat bahay, mamimili lang na nanakawin. Bakit wala kayong binibintang na ninakaw niya sa legal? Doon sa mga hindi po pwedeng magsalita si BP Sara, hindi niya pwedeng ipaliwanag, doon kayo nagsasabi na ninakaw niya. Confidential fund. Pero sa legal, na budget ng OBP, taon-taon may budget, bakit wala kayong sinasabi ninakaw niya? Bakit hindi niyo sinasabi na binulsa niya yung libreng sakay? Bakit hindi niyo sinasabi na binulsa niya yung burial at saka hospitalization? Kasi pwedeng sagutin yan. May nag-akusa ba sa kanila na binulsa yung libreng sakay? May nag-akusa ba sa kanila na binulsa yung mga burial at saka yung hospitalization? Wala. Kasi pag pinagbintangan nyo si BP Sara, legal na budget yan. Binulsa ko ba? Eto report to. Bakit ayaw nyo hanapin yung report ng burial? Bakit ayaw nyo hanapin yung report ng libreng sakay? Kasi kayang sagutin ni BP Sara. Yung binibintang nila, hindi talaga sasagutin ni BP Sara. Confidential eh. Ano ba, Badong, ang dali lang naman palang, sa mga paliwanag mo Badong, kung tutusin, madali lang naman palang sumagot si BP Sara eh. 'Di ba? Madali lang palang sumagot. Bakit ayaw mo na lang pasagutin? Una, hindi kami magkaano-ano ni BP Sara. Pwede ko sabihin, sagutin mo na nga. Hindi, sagutin mo na nga. Ikalawa,
Confidential nga eh. Pag pinaliwanag kasi ni Inday yung confidential, makakasuhan po siya. 'Di ba? Paglabag po yun. Hindi naman siguro. Sino pa magkakaso? Yung mga nagsasabing ipaliwanag niya yung confidential fund, sila din yung magkakaso. Alam niyo na ngayon kung gaano kasutil yung mga... hindi niyo ba natanong sa sarili niyo? Bakit hindi kino-question yung business kaday ba yun? Yung tumutulong si Inday Sara sa mga simpleng negosyante? Bakit hindi nila kino-question? Halimbawa, ninakaw mo yung business kaday, o kaya ninakaw mo yung libreng sakay, o kaya ninakaw mo yung burial. Kaya po nila hindi yan binibintang kay BP Sara kasi pwede silang batuhan ng record ni BP Sara. Actually, nakalantad yung record niyan. So, saan sila kunwari naglalagay? Hindi niya pinapaliwanag yung confidential fund. Wala naman po nagpapaliwanag ng confidential fund eh. Bakit po wala nagpapaliwanag ng confidential fund? Bawal. Bawal ipaliwanag kung paano mo ginastos yung confidential fund. Pero yung pwedeng ipaliwanag ni BP Sara, walang nagtatanong. Narinig niyo na ba si Laila de Lima? Saan niya ginamit yung libreng sakay? Wala. Narinig niyo na ba si Tabingi na lagi may props na Mary Grace? Piatos. Narinig niyo na ba siyang tinanong? Ninakaw ni BP Sara. Narinig niyo na bang binintang nila? Nilustay niya yung business taday. Magnegosyo taday pala. Meron po ba kayong narinig na nagsabi na ninakaw ni BP Sara yung magnegosyo taday? Wala. Kasi sasampalin sila ng kayang ilantad ni BP Sara. O eto, yan ba ninakaw ko? Dito na punta yan. May mga pangalan na recipient. Pwede nilang tanungin. Hindi na nila po kinakailangan na magpunta pa ng mga NSO para patunayan kung may birth certificate. Pupuntahan nila yung address, tatanungin nila yung tao kung talaga nabigyan ng business taday. Kaya hindi po nila pinagbibintangan si BP Sara. Balik tayo doon sa logic natin. Logic lang po to. Ang isang akyat bahay, mamimili ba yan ng nanakawin? Pag nakakalat, may nakita siyang ang gusto niya lang nakawin sana yung TV kasi bago yung TV, nakita putang ganda ng TV noon. Hindi na flat screen . Liquid screen na. Ang lupit. Nanakawin ko nga yan. Putya, akyat bahay siya eh. Nakita niya nakatiwangwang mga cellphone. May 10 bungkus na pera doon, 25,000 nakakalat. Ay, hindi ko na nakawin yan. Kasi ang bala ko lang nakawin yung TV. Diba? Yan yung binibintang nila kay BP Sara. Magnanakaw si BP Sara, pero confidential fund lang ang ninanakaw. Hindi nyo nga papaliwanag eh. Kayo ba, napapaliwanag niyo yung pagnanakaw ni BP Sara? Yan po yan eh. Wala po talaga ninakaw yan kasi kaya nga nila sinasabi na ang nilustay ay confidential fund. Okay. Punta po tayo rito sa sa mga boylet. Ay, nakita ko lang mga boylet. Kaya yung mga sinasabi ninyo na tama naman si Luis Ro, sinasabi niya pag hindi kami nag-hearing, hindi namin madedetermine kung may probable cause o wala. Ayun naman pala eh. Kung wala po kayo madedetermine, hindi naman po hearing pinagbabaw, iniiba nyo eh.
Yung hearing, okey lang po 'yan. I-hearing niyo ng i-hearing, tanungin niyo ng tanungin si Madriaga, wala namang maniniwala diyan, eh. Kahit pagtatanungin niyo pa 'yan si Madriaga, wala pa rin pong maniniwala. Ang tanong, ang kino-question namin, bakit kayo nagfi-fishing expedition? 'Yun po ang question, eh. Bakit kayo nagfi-fishing expedition? Hindi po kung ano-ano.